Masigit pa sa sapatos. Si Stacy ay isang 12 taong gulang na batang babae na mahilig sa mga bagay na bago at kumikinang. Ang kanyang mga magulang na mahal siya ay laging sinisikap na ibigay sa kanya ang anumang nais ng kanyang puso. Kung gusto ni Stacy ng bagong manika, bagong bisikleta o pinakabagong video game, kadalasan ay ibinibigay agad nila ito sa kanya. Isang maaraw na hapon, si Stacy ay masiglang pumasok sa kusina kung saan ang kanyang ina ay nagluluto ng pancakes. "Ma'am, pwede ba tayong pumunta sa mall ngayon?" Tanong niya, malaki ang mga mata. "Kailangan ko talaga ng bagong sapatos." Bumuntong hininga ng marahan ang kanyang ina. "Sweetie, kabibili ko lang sa'yo ng bagong sapatos, 2 linggo na ang nakararaan. Naalala mo ba yung mga kumikinang na sintas? Wala tayong budget ngayon para sa isa pang pares ng sapatos." Kumunot ang mukha ni Stacy. "Ano? Hindi patas yan, ma'am. Lahat ng mga kaklase ko sa school, meron silang pinakabagong sapatos. Sa akin halos luma na." Dinabog niya ang kanyang mga paa at pinag-cross ang kanyang mga braso. "Kailangan ko ng bagong sapatos." Sinubukang ipaliwanag ng kanyang ina ang kanilang sitwasyon. "Stacy, anak, minsan kailangan natin maghintay para sa mga bagay na gusto natin. Marami pa tayong ibang pwedeng gawin ngayon." Ngunit hindi nakikinig si Stacy. Patuloy siyang nagrereklamo at nagdadabog kahit na iminumungkay ng kanyang ina ang pagpunta sa parke. Medyo nahihiya ang kanyang ina dahil nakita niya ang ilang kapitbahay na sumisilip sa kanilang bakod. Ngunit tila hindi napansin o walang pakialam si Stacy. Sa huli, para pakalmahin si Stacy, pumayag ang kanyang ina sa mabilis na pagpunta sa mall. Ngunit nilinaw niya, "Titingin lang tayo, Stacy. Hindi tayo bibili ng bagong sapatos ngayon. Okay?" Sa tindahan ng sapatos, mabilis na nilampasan ni Stacy ang lahat ng makukulay na sapatos at makintab na sandalyas at dumiretso siya sa pinakamahal, kumikinang na mamahaling sapatos na kanyang nakita. Ipinakita niya ang sapatos sa kanyang ina. "Ma'am, nakita ko ang sapatos na gusto ko. Bibilin mo ba to para sa akin?" Kumunot ang noo ng ina ni Stacy. "Stacy, sinabi ko sa iyo na hindi tayo bibili. Titingin lang tayo." Ipinag-cross ni Stacy ang kanyang mga braso sa galit. "Ayoko, gusto ko tong sapatos." Inirap niya ang kanyang mga mata bilang pagsuway. Nahiya ang ina ni Stacy. "Stacy, tara na. Ibibili kita ng paborito mong strawberry ice cream." Nakangiting sabi ng kanyang ina. Binaliwala ni Stacy ang kanyang ina at kinuha ang sapatos at tinignan ang mga ito. Hinahangaan. Bigla, narinig niya ang mahinang pagtawa sa likod niya. Lumingon si Stacy, medyo naiinis na may tumatawa sa kanya. Nakita niya isang batang babae, kasing edad din niya, na nakaupo sa isang wheelchair. Ang batang babae ay may maliwanag na ngiti at napansin ni Stacy na may kasamang gulat. Nakasuot siya ng mga prosthetic legs sa ibaba ng kanyang tuhod. Ang ina ng batang babae ay nakaluhod sa tabi niya, nakangiti rin. Namula ang pisngi ni Stacy nang marinig niyang sinabi ng batang babae sa kanyang ina. "Mama, naalala mo ba kung gaano ko kagusto magkaroon ng bagong kumikinang na sapatos noon? Kasi akala ko ang magandang sapatos ang pinakamahalagang bagay sa mundo." Huminto siya, malawak pa rin ang ngiti. Ngunit mula nang mangyari ang aksidente, naisip ko na merong mas mahalaga kaysa sa sapatos. Mabait na tumungo ang kanyang ina. "Ano yon, sweetie?" Nakangiti ang batang babae. "Ang magkaroon ng 2 paa, mas mahalaga yun kaysa sa mga sapatos." Nagtawa siya. Naging kulay rosas ang mukha ni Stacy. Tinignan niya ang kanyang sariling mga paa na nakasuot ng kanyang perpektong maganda, 2 linggong kabibili pa lang na sapatos.
Mayroon siyang 2 malusog na paa, ngunit nagdabog siya dahil hindi siya makakuha ng isa pang bagong pares ng sapatos. Nanood niya ang batang babae sa wheelchair na nakangiti pa rin kahit na wala siyang mga paa. Isang alo ng kahihiyan ang bumalot kay Stacy na pagtanto niya kung gaano siya pinagpala. Doon napagtanto ni Stacy na lubos niyang nakalimutan na maging mapagpasalamat sa Diyos sa mga bagay na ibinibigay niya sa kanya. Maingat na ibinalik ni Stacy ang mamahaling sapatos sa estante. Lumapit siya sa kanyang ina na mukhang nagulat ngunit medyo umasa rin. "Ma'am," sabi ni Stacy, malambot at taos-puso ang boses. "Sorry po talaga, naging sobrang walang utang na loob ako at makasarili pa. Tama ka po, mayroon akong magandang sapatos at mayroon akong 2 paa." Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. "Salamat po sa pagpapaalala. Ipinapangako ko mula sa araw na to susubukan kong mas maging mapagpasalamat mula ngayon." Niyakap siya pabalik ng kanyang ina, isang mainit na ngiti ang kumalat sa kanyang muka. "Proud ako sa iyo, anak, at salamat at naunawaan mo rin ang gusto kong sabihin sa iyo." Gusto pa rin ni Stacy ng mga bago at kumikinang na bagay, ngunit naintindihan niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng bagay na nais niya. Ito ay tungkol sa pagiging mapagpasalamat sa kung ano ang meron siya at pagpapahalaga sa mga simpleng regalo tulad ng pagkakaroon ng 2 malusog na paa upang dalhin siya sa saan man niya gustong pumunta. Sa aklat ng Hebreo 13:5, ito ay nagsasabi, "Huwag niyong ibigin ang salapi at kayo'y maging kontento sa kung ano ang mayroon kayo sapagkat sinabi niya na hindi kita iiwan ni pababayaan man." Ang kwento ni Stacy ay nagtuturo sa atin na maging mapagpasalamat tayo sa kung ano ang meron tayo sa halip na laging gusto ng higit pa. Ang pagiging mapagpasalamat sa ating mga pagpapala, malaki man o maliit, ay makapagpapadala sa atin ng higit ng kaligayahan kaysa sa anumang mabibili ng pera. The end.